Ang puti na dama ng paaralan ng Sta Agatha. Ang paaralan ng Sta Agatha para sa mga babae ay isang matandang gusali na balot ng baging at nakatayo na ng halos isang siglo. Mahahaba at makitid ang mga pasilyo at ang sahig na yari sa kahoy ay umuugong sa bawat hakbang. Maraming kwento ang bumabalot sa kasaysayan ng paaralan, ngunit isa sa mga pinakakilalang alamat ang tungkol sa puti na dama. Ayon sa kwento, ang puti na dama ay ang kaluluwa ng isang dating mag-aaral na nagngangalang Elizabeth, na nag-aral sa paaralan maraming taon na ang nakalipas. Si Elizabeth ay maganda ngunit malungkot. Madalas siyang nakikitang naglalakad sa mga pasilyo tuwing hating gabi na tila may hinahanap. Isang malamig na gabi ng taglamig, bigla na lamang nawala si Elizabeth at kinabukasan natagpuan ang kanyang katawan sa kampanaryo ng paaralan. Tumalon siya mula roon at nag-iwan ng isang liham na may nakasulat lamang na, "Hindi ko matakasan ang mga bulong." Simula noon, maraming mag-aaral ang nagsasabing nakikita nila ang kaluluwa ni Elizabeth, maputla at nakasuot ng puti, na lumulutang sa mga pasilyo, lalo na malapit sa kampanaryo. Sinasabi nila na nagpapakita siya sa mga estudyanteng tulad niya, malungkot at naguguluhan, at ang kanyang presensya ay nagdadala ng matinding kalungkutan. Isang taglagas, dumating ang isang bagong estudyante na nagngangalang Clara sa Sta Agatha. Siya'y tahimik, malihim, at laging nag-iisa. Napansin ng ibang mga mag-aaral na madalas siyang mukhang malungkot at kumalat ang balitang si Clara ay parang si Elizabeth, na tila may mga bagay na hindi niya matakasan. Isang gabi, habang nakahiga si Clara, narinig niya ang malambot at malungkot na ungol ng baka sa labas ng kanyang bintana. Kakaiba ito dahil walang mga bukid malapit sa paaralan. Napukaw ang kanyang kuryosidad at bumangon siya upang sumilip sa dilim. Doon sa gitna ng bakuran, nakita niya ang isang baka. Puting-puti at ang mga mata nito'y malalim at walang sigla. Tila nakatitig ito kay Clara at habang pinapanood niya ito, dahan-dahan itong naglakad papunta sa kampanaryo. Hindi napigilan ni Clara ang sarili at sinundan niya ang baka. Mabilis siyang nagbihis at tahimik na lumabas ng kanyang dormitoryo nang hindi nagigising ang kanyang mga kasama. Tahimik ang buong paaralan habang naglalakad siya patungo sa bakuran at ang hangin ay puno ng amoy ng basang dahon at pagkabulok. Inakay siya ng baka patungo sa kampanaryo. Ang mga paa nito'y tila hindi tumatama sa mga bato at umakyat sa makitid na hagdan ng kampanaryo. Napakalamig at madilim sa loob ng kampanaryo, ngunit nakita ni Clara ang baka na patuloy na umaakyat. Nang marating niya ang tuktok, nakita niya ang baka na nakatayo malapit sa gilid, nakatingin sa malayo. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang sandali naramdaman ni Clara ang napakalalim na kalungkutan na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Nararamdaman niya ang presensya ni Elizabeth, ang bigat ng kanyang kalungkutan na bumabalot sa kanya. Lumapit ang baka sa gilid ng kampanaryo at napagtanto ni Clara na ito'y tatalon. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang baka ay hindi lamang isang hayop. Ito'y isang pagpapakita ng kalungkutan ni Elizabeth, ng kanyang pag-iisa, ng kanyang kawalan ng pag-asa. "Huwag!" sigaw ni Clara, sabay takbo patungo sa baka. Hinabol niya ito, ngunit huli na. Tumalon ang baka sa gilid at habang ito'y nahuhulog, bigla itong naging isang dalagang nakasuot ng puti. Pinanood ni Clara na parang sa mabagal na paggalaw habang bumagsak ang puti na dama at naglaho sa kadiliman. Kinabukasan natagpuan si Clara ng mga guro, walang malay sa paanan ng kampanaryo. Dinala siya sa klinika ng paaralan kung saan nanatili siya sa isang lagnat na tila bangungot sa loob ng ilang araw. Paulit-ulit na binabanggit ang puti na dama, ang baka at ang dilim na muntik ng lamunin siya. Nang siya ay magising, iba na si Clara. Nawala na ang kalungkutan na bumabalot sa kanya at pinalitan ng isang tahimik na tapang. Hindi na niya muling binanggit ang gabing iyon, ngunit alam niya sa kanyang puso na nakaharap siya sa isang bagay na tunay na nakakatakot. Isang bagay na muntik nang hilahin siya pababa sa parehong bangin na nilakbay ni Elizabeth. Patuloy na bumabalot ang alamat ng puti na dama sa paaralan ng Sta Agatha, ngunit pagkatapos ng gabing iyon, bihira na siyang makita at isinara na ang kampanaryo sa mga mag-aaral. Ngunit paminsan-minsan, sa mga malamig at mahamog na gabi, naririnig pa rin ang mahinang ungol ng baka na nagmumula sa mga pasilyo
paalala na may mga kaluluwang hindi kailanman tunay na nagpapahingan.